Matapos magbanta sa Israel at karatig bansa, abay tinodas na ng Israel kahapon ang isang top security official ng Iran kasama ang dalawa pang Basij commander habang labis namang nagtampo si US President Donald Trump sa ilang mga bansa na miyembro ng NATO matapos tanggihan ang kanyang kahilingan. Dahilan ng European ay wala umano silang barko na may kakayahang mag-escort na naging dahilan din upang magalit ang NATO chief sa mga kaalyado. Habang nagpatuloy naman ang Amerika sa pambobomba nito sa Iran kung saan tinarget nito ang isang underground facilities ng Iran sa Strait of Hormuz at ginamitan ng 5,000 pounds deep penetrator dahil banta umano ito sa mga sibilyang oil tanker na dumadaan sa Strait of Hormuz. Inakusahan ng top security official ng Iran na si Ali Larijani noong Lunes ang mga bansang Islamiko ng pag-abandona sa Iran sa panahon ng digmaan laban sa Amerika at Israel. Pinuna din ito ang United Arab Emirates dahil sa paglalarawan sa Iran bilang isang kaaway at pagsuporta nito sa Amerika at Israel. Nagbanta rin ito sa Israel na hindi umano titigil ang Iran hanggat hindi nabubura sa mapa ang Israel. Ngunit isang araw lang matapos ang mga pahayag at pagbabanta na yan ni Ali Larijani, abay kinumpirma na kahapon ni Israeli Defense Minister Katz na si Ali Larijani ay kanila na umanong tinodas sa pamamagitan ng airstrike. According to Israel's Defense Minister Israel Katz, top Iranian official Ali Larijani is dead. Si Ali Larijani ay makapangyarihang tao at isa sa nangungunang opisyal ni Ayatollah Ali Khamenei. Siya ang nagpaplano at nagdidesisyon tungkol sa seguridad ng bansa. Siya rin ang parang boss ng mga commander ng lahat ng militar at siya din ang nagpaplano kung paano pababagsakin ng Amerika. Bago siya matodas ay nauna nang nagpost ang dating advisor ni Netanyahu ng kanyang larawan kung saan makikitang mayroong isang lalaki na nakabilog sa kanyang likuran na para bang isang clue na alam ng Israel kung nasaan ito, ngunit tila binaliwala nila ito. Kasama niyang tinodas ng Israel ay ang commander ng Basij Resistance na si Brigadier General Ebrahim Murtaza Nasab at ang isa pang commander ng Basij Unit na si Ghulam Reza Sulaimani na dati nang nagsabi sa isang interview na 10 araw lang umano tatagal ang Israel habang 30 days naman ang Amerika kung sakaling mga hasilang labanan ng Iran, pero parang baliktad ata ang nangyari. Ali Larijani is dead. That's the news Israel's defense minister confirmed today following an overnight strike in Tehran. The killing of Larijani will be a significant loss for the Islamic Republic and its institutions. He was the secretary of the Supreme National Security Council, the body that coordinates Iran's defense, security, and foreign policy decisions. Chaired by Iran's President Masoud Pezeshkian, you can think of Larijani as the engine behind the body. The US government said he played a key role in the violent crackdown on the nationwide uprising in January. Labeled a moderate conservative, he was a former IRGC member and a Speaker of the Parliament for 12 years. He also led negotiations on Iran's nuclear file in the mid-2000s. More recently, Western outlets had identified Larijani as a rising central figure in Iran's wartime leadership, pivotal to Tehran's contingency planning. Taken together, that made him a key and recognizable node in Iran's power structure. Now it remains to be seen, with his loss, how much strain the system can absorb. Sa dami ng military officials ng Iran ay kakaunti na lamang ang natitira dahil sa walang humpay na atake ng Israel at Amerika. Base sa ulat ng Iran International ay nanganganib ngayon ang buhay ng mga natitirang opisyal, kabilang dito ang Pangulo ng Iran na si Pezeshkian at ang Foreign Minister nito na si Abbas Araghchi, kung saan napaulat na nakatanggap na ng mensahe dahil sa ginawang hacking ng Israel. Ayon sa ulat ay binalaan ito ng Israel sa isang text message kaugnay sa mga pagpapakalat nito na maling impormasyon. Habang ang ilang mga bansa naman sa Middle East tulad ng United Arab Emirates, Saudi Arabia at Bahrain ay hinikayat ang administrasyong Trump na tapusin na ang Iran dahil naniniwala silang banta ang Iran dahil sa ginawang pagdamay ng Iran sa kanilang mga bansa. Dati nang sinabi ng UAE na gusto nitong sumali sa gyera upang gumanti sa ginawa ng Iran, pero hindi ata ito aprobado ni Trump.
Sa isang interview naman sa Kuwait ay tinanong ang isang opisyal kung sino ang mas nagbabanta sa Kuwait, Israel ba o Iran. Ang kanyang malinaw na sagot ay Iran. Anya, binobomba ng rehimeng Iranian ang mga karatig bansa nito at tinatarget ang mga sibilyang infrastruktura. Pinapalala ang karahasan at kawalang tatag at inaarmasan ng mga teroristang proxy sa buong rehiyon. اليوم من هو الأخطر على العالم العربي، إسرائيل أو إيران؟ إيران. أخطر من إسرائيل. نعم، إيران في أفريقيا، إيران في لبنان، إيران كانت في سوريا وقتلوا الناس وقتلوا الأطفال. إحنا إيران جيرانهم صواريخهم طاحت علينا. شفت صواريخ إسرائيلية طاحت علينا؟ لم نشاهد صواريخ إسرائيلية طاحت علينا. إحنا اللي ضربنا إيران، اللي تجسس علينا وضرب ناقلاتنا إيران، الذي عمل خلايا تجسس وخلية العبد لإيران، الذي فجر المقاهي الشعبية عندنا في الثمانينات جماعات تابعة لإيران. إيران تقول أنها سوف تسترد الإمبراطورية الفارسية. Samantala, labis na sumama naman ang loob ni Trump sa ilang mga bansa na miyembro ng NATO matapos siyang tanggihan ng ilang mga kaalyado nito na magpadala ng mga barkong mag-escort sa mga oil tanker na tatawid sa Strait of Hormuz. Ang NATO o North Atlantic Treaty Organization ay itinatag upang magsanib puwersa kapag mayroong umatake sa kanila. Sa katunayan, Amerika ang may pinakamalaking defense spending sa NATO na nagkakahalaga ng $997 billion. Sobrang laki nito kung ikukumpara sa Germany, United Kingdom, France at Poland. Ang Amerika ay marami ding base militar sa Europa para sa kanilang seguridad. Nagalit naman ang NATO chief na si Mark Rutte dahil sa pagtanggi ng ilang European at sinabing kung wala ang Amerika ay wala silang kakayahang depensahan ng kanilang bansa. So when President Trump is doing good stuff, I will praise him. And I don't mind him publishing text messages. And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. And why do we need each other? I tell you. First of all, because also the US needs NATO. And the US is not only in NATO to prevent a mistake after the First World War, not to re-engage with Europe. And then again, the long arm of history reaching out to the US again in the Second World War, as Churchill famously said in his speech in 1941 in the US Congress. They are also in NATO because for the US to stay safe, and by the way, Arctic region is evidence here, they need a secure Arctic, they need to secure Euro-Atlantic, and they also need to secure Europe. So the US has every interest in NATO as much as Canada and the European NATO allies. But for Europe, if you really want to go it alone, and those of you who are pleading for that, forget that you can ever get there with 5%. It will be 10%. You have to build up your own nuclear capability. That costs billions and billions of euros. You will lose then, in that scenario, you would lose the ultimate guarantor of our freedom, which is the US nuclear umbrella. Good luck. Isa sa mga miyembro ng NATO na mabilis na tumugon sa kahilingan ni Trump ay ang Estonia at sinabing magpapadala ito ng mga barko sa Strait of Hormuz para i-escort ang mga sibilyang oil tanker na tatawid. At bago pa man ang hiling ni Trump ay nauna na ding nagpahayag ang Romania na aprobado ang hiling ni Trump na gamitin ang 5 runway nito upang maglunsad ng mga bombers at fighter jets na aatake sa Iran. Matagal nang pinoprotektahan ng Amerika ang Europa. Marami rin itong mga warship na nagpapatrolya upang matiyak ang seguridad ng mga bansa dahil naniniwala ang European na banta sa kanilang seguridad ang Russia. Amerika din ang pinakamakapangyarihang miyembro ng NATO at sa katunayan kahit magsanib puwersa ang mga bansa sa Europa upang labanan ng Amerika ay hindi pa rin nila kakayanin ng Amerika dahil sa lakas ng militar nito. Kasunod niyan, agad namang naglabas ng pahayag ang European Foreign Policy Chief na si Kaja Kallas at sinabing hindi daw nila laban yan at isa pa ay wala umano silang barko na may kakayahang mag-escort sa Strait of Hormuz. This is not Europe's war, this situation in the region, we have the Operation Aspides, as I said, in the Red Sea. The discussion was that it should be strengthened because it doesn't have too many naval assets. It should have more, but the discussion on whether we are, also extending this mandate to cover the Strait of Hormuz to go
go north from the Muscat line, there was no appetite from the member states to do that. As I said, this is nobody wants to go actively in this war, and of course everybody is concerned what will be the outcome. Samantala, kinumpirma naman ng US Central Command na binomba nila ang isang kabundukan sa Strait of Hormuz at winasak ang isang malaking underground facilities ng Iran na naglalaman umano ng mga missiles at konektado sa pag-target sa mga barko sa Strait of Hormuz. Ayon sa report, gumamit ang Amerika ng multiple 5,000 pounds depenetrator bunker buster upang wasakin ang buong pasilidad sa ilalim ng lupa. Allah 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 Allah